hindi yun nagwagi. That's why ibang taktika, strategy na naman no, ang ginagawa ni Digong nang sa ganun no. Ang pakay nila ay mapakiusapan itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos dito sa paglabas ng warrant of arrest na kung pwede ay wag siyang ipakuha at ipahuli sa ICC dahil nasa kamay ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang kapalaran nitong dating Pangulong Duterte kung makukulong o hindi. Walang nakikitang malaking pagkakamali si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang patikusin. Sira ulo to? Na itong si Digong ay gumagawa ng paraan dito sa kanyang pagbaliktad at nang sa ganun, ay kala siguro ay makukuha ang loob nitong ating presidente na hindi siya ipapahuli sa Interpol ng ICC kapag alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi, mga mahal kong taga-subaybay. Dating Presidente Digong biglang bumaliktad, nagmamakaawa dito ho sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Dapat ba nating paniwalaan ito? Itong kalukuhan na pagbaliktad, pagmakaawa ni dating Presidente Digong at nang sa ganun ang dahilan ng kanyang pagbaliktad at pagmakaawa ay para makaiwas dito sa nalalapit na paglabas ng warrant of arrest ng ICC. At siyempre dito ho sa patong-patong na lumabas na pinupukol ho sa kanya sa pamamagitan ng mga buhay na testigo na di umano lalong dumarami at nadadagdagan ang biktima niya ho na kinitil di umano ang mga buhay nung panahon siya ay nanunungkulan. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, bago ko ibahagi sa inyo itong mainit na pagbaliktad ni dating Presidente Digong, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo dito kay dating Presidente Digong sa mga galawan niya ngayon na biglang kakambyo at magmamakaawa, kakampi? Anumang mga galawan niya ngayon ay ibig sabihin ay ito ay nagpapahiwatig na siya ho ay mayroong hidden agenda na gustong ibulong, gustong ipakiusap kay dating dito sa ating kasalukuyan Pangulong Bongbong Marcos na yan ay matunog tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC. Ay diretsuhin mo na, Digong, nasabihin mo sa taong bayan na ikaw ay nakikiusap, nagmamakaawa sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos na kapag lumabas ang warrant of arrest ng ICC ay huwag kang ibigay at ipahuli sa Interpol. Sapagkat mga kaibigan, malinaw ho ang stand dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung noon ay nasasabi niya na wala jurisdiction ang ICC dito sa ating Republika ng Pilipinas, subalit ng mga nakaraang buwan ho ay nagiba ang kanyang stand. According sa DOJ ho, na binitawan na hindi sila makikialam sa ICC at hindi hahadlangan ang pagpasok sa ating Republika ng Pilipinas, lalo na ho itong Interpol. Hindi sila hadlang sa paghuli dito kay Digong, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't kabado na ho. Ito nga si Digong. Lahat ay ginagawang paraan ngayon para lang maligtas at hindi nga
mahuli kapag lumabas ang warrant of arrest. Nako. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong mainit na balita na ito. Na itong si Digong ay gumagawa ng paraan dito sa kanyang pagbaliktad at nang sa ganon, ay kala siguro ay makukuha ang loob nitong ating presidente na hindi siya ipapahuli sa Interpol ng ICC kapag lumabas ang warrant of arrest. Kaya dinadaan niya ho siya ganito. Pakinggan niyo mga kaibigan itong balitang ito. Heto po. Nako, magugulat kayo. Walang nakikitang malaking pagkakamali si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang patikusin. Sira ulo to? Mantakin mo? Ngayon sinasabi niya, bagamat nandun na ho tayo. Tayong lahat ay marunong magpatawad. Kung ano man ang mga nagawa sa atin ng kapwa-tao. Marunong po tayo magpatawad eh. Alam ko ganon din ang ating Pangulong Bongbong Marcos. But ang gusto nating ipunto dito, itong sinasabi ni Duterte ay walang nakikitang problema dito kay Pangulong Bongbong Marcos na kailangan batikosin. Nananaginip ito ng gising eh. Bakit ngayon mo lang ginawa? Huli na ang lahat. Bakit ngayon mo lang ginawa? Nananaginip talaga ng gising ito eh. Pare-parehas na lang silang bangag eh. Di po ba? Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Digong. Lahat ng paraan ay ginawa para lang mapabagsak itong dating ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Tulong-tulong ho sila, Kibuloy, Sara Duterte, mga vloggers na ika nga po'y tagasunod nila. At itong si Digong, Roque, sino pa ba? Sa mga hindi ko nabanggit, na tulong-tulong ho sila para pabagsakin itong ating kasalukuyang gobyerno. Lahat ginawa ho. May sugrali, ang mga anak niya ho, tulong-tulong. Ba't hindi ho nagwagi? Itong mga tagasunod ni Kibuloy, kasama rin ho. Tulong-tulong sila para pabagsakin ang ating gobyerno. Hindi ho sila nagwagi. Mga mahal kong taga-subaybay, kahit anong gawin nila, magpagulong-gulong umiyak, hindi ho sila nagwagi para makuha. At biglang mag-take over. Ang balak nila ay mag-take over itong si Sara Duterte. Hindi sa Malacanang. Hindi yun nagwagi. That's why ibang taktika, strategy na naman ang ginagawa ni Digong nang sa ganun ang pakay nila ay mapakiusapan itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos dito sa paglabas ng warrant of arrest na kung pwede ay wag siyang ipakuha at ipahuli sa ICC dahil nasa kamay ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang kapalaran nitong dating Pangulong Duterte kung makukulong o hindi, ay sabihin lang ng ating Pangulo na huwag niyong pakailaman yan, si Digong. Dahil sagot ko yan, hindi ko na ipapaliwanag kung ano ang mga dahilan. Madali ho, hindi ho makukulong yan at hindi makukuha ng ICC. Ang tanong, ay kung sabihin ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, sige, hulihin nyo yan. Hulihin nyo yan, ikulong nyo. Tapos, nandiyan ka sa kulungan, kasama si Bato at iba pang mga sangkot dito. That's why gumagawa ito ng paraan ngayon si Digong. Kaya biglang kumambyo, bumaliktad at nasa ganon, itong kanyang hidden agenda. Naku ho, huwag mo kami lukuhin, Digong. Eto pa. Sa kanyang speech sa National Assembly ng PDP Lakas ng Bayan sa Davao City, sinabi ni Duterte na kaya niyang mabuhay ng matiwasay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Basta't hindi mauulit ang nakaraan na nagkaroon umano ng pang-abuso at favoritism. Matindi ito. Talagang kung ano-ano nang pumapasok sa ulo nito si Digong, akala siguro nila itong patibong niya ay kakagatin ng taong bayan. Ulitin ko ho doon. Bayan sa Davao City,
Sinabi ni Duterte na kaya niyang mabuhay ng matiwasay sa ilalim ng Marcos Jr. administration basta't hindi mauulit ang nakaraan na nagkaroon umano ng pang-abuso at favoritism. Ayon kay Abay, parang ano lang parang nangangampanya nakatatak sa taong bayan na digong at itatak mo din sa kukuti mo itong mga pinagsisigawan mo na bangag ang kasalukuyang presidente. Akala mo ba ay makakalimutan ng taong bayan yon? Ikaw ang bangag ng pintanil Duterte, normal lang naman ang hindi pagsang-ayon o dissent dahil bahagi at mahalaga ito sa demokrasya. Dito lamang Enero sa isa ring speech ni Duterte ay isinangkot niya sa droga si Pangulong Marcos pero hindi siya pinatulan ng presidente. Walang nakikita Makalukuhan mo, Duterte. Inabanggit nga dyan sinangkot mo sa droga. Pinagbabawal gamot itong kasalukuyang Pangulo. Pinatakbo mo at pinagawa kay Bato na bastusin, gamitin ang Senado para magkandak ng hearing na walang kakwenta-kwenta. Hearing na ginagamit ang Senado sa pamamagitan ni Bato para maipagtanggol ka at sila siraan ang kasalukuyang gobyerno. Hindi nagwagi Tapos ngayon kakambyo ka? Akala mo kung sino ka nagmamalinis? Nitong mga sinasabi mo diyan sa pagtalumpati mo? Hindi ko alam niyo katulad nga ng mga sabi ko. Kaya magpatawad ni naman. Kahit ako kaya ko rin magpatawad. But dito ang usapan ng gusto nating ipunto. Damage well done at malaki ang epekto sa ekonomiya. Kayo na po ang magsabi, mga mahal kong taga-subaybay. Kailangan bang payagan ito at tatanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ang kahilingan nito at pakay tungkol dito sa ika nga po pagbaliktad niya at pagkampi dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam po natin, muli kong inuulit, number 1 pakay ho nito, number 1 layunin ay akala ko siguro ay mauuto ang taong bayan. Akala siguro ay mauuto itong ating Pangulong Bongbong Marcos na kapag tinagat itong kanyang mga diskarte at sumang-ayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kapag sinabi niya na wag siyang iparisto sa ICC ay papayag ang ating Pangulo. Nako, hindi. May tahimik ang Pangulong Bongbong Marcos. Ba't nakatanim sa kanyang puso at isipan ang pinagsisigawan mo? Dating Pangulo Digong na bangag ang kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi makakalimutan yan. Ng sambayan ng Pilipino, taong bayan at higit sa lahat, hindi ko man pinapangunahan ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya makakalimutan yan. That's why, mga kaibigan, abangan po natin ito. Dahil palapit ng palapit ang paglabas ng warrant of arrest. Ay huwag kayong masawa ho na sinasabi nating palapit at palabas na ang warrant of arrest dahil yan po ang katotohanan. Mayroon po tayong batayan. Asahan po natin itong stand dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hulihin, ibigay sa ICC si Digong at nang sa ganoon magbayad siya sa anumang kasalanan na ginawa niya at inutang, kinitil na buhay nung panahon siya ay nanunungkulan bilang isang presidenteng loko-loko ng Republika ng Pilipinas. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.